DENR, MMDA, dumating siya. Naintindihan niya lahat ng baha na yan. Tsaka napakagaling. Grabe ang suporta. Sabi niya sa akin, lahat ng permit mo dyan, we'll sign a MOA. Magaling makisama talaga. Talaga naintindihan niya yung problema. Kailan po matatapos yung airport? 2026 po. Opo. Lapit na yun. Oo. Malapit na ho. Opo. At pag umanda rin yung airport niyan, kayo, mahilig kayo lahat bumiyahe. O saan ba kayo bumibiyahe? Domestic flight, kalahati na lang yan. Kalahati na yung presyo ng ticket. Kung kayo pupunta ng Hong Kong, Singapore, Japan, o kung saan, bababaan na rin yan. Bakit? Kasi lower cost to operate. Hindi na kailangan umikot ng isang oras yung aeroplano bago mag-landing. Bago kayo tumake-up, nakaupo nga kayo sa terminal eh. Isang oras din kayo nag-aantay eh. O 2 oras na yun. Tapos pag landing nyo, nakaupo pa rin kayo sa loob ng aeroplano dahil yung taxiway congested din. Pag umandar na yung Bulacan Airport niyan, wala na pong problema yan. Tsaka yung airport na yun, magdadatingan na yung lahat ng foreign investor dyan. Bakit? Lahat ng foreign investor na gusto magkaroon ng just-in-time assembly of electronics or semiconductor or electric vehicles, pwede na lahat sila mag-locate dyan. Bakit? Kasi just-in-time arrival of the parts, ma-assemble na. Grabe yan. Tapos yung MRO, Maintenance, Repair, and Overhauling Facilities ng mga aeroplano dyan na. Pare, libo-libo yung empleyado o employment yan. Kaya napakaraming opportunity na may bibigay sa mga kababayan natin yung project na yan. Ang usapan namin ni Ating Jane dito, 2 tanong lang. Ang sarap niyong kausap, kaya hindi ko na malayan. Naka-1 oras na ho pala tayo. Kaya ang ganda ng exercise niyo eh. Pag nagpa-interview ka kasi, minsan, alam mo yung mga audience, yung iba, they are thankful and happy na they gain some insight, some experience. Yeah, po. Yung naiinggit, galit sa'yo yun. Marami pa sasabihin masama yun. Kaya lagi ko sinasabi, ayaw ko magpa-interview eh. Kasi, siyempre sabihin niya, Ramon ang yan eh. Mekaniko lang yan eh. Mahirap lang yan eh. O, di patay ka na naman, minumura ka pa. O, kahit ano sabihin mo, galit pa rin sila sa'yo. Kaya ano bang panalo natin? Ako naman, I take time out if I can share and help our people to learn something. Yun lang po. Nga po. Actually po, habang nakikinig ako sa inyo kanina, ang dami ko, kung pwede nga lang magsulat ako habang nagkukwento kayo, talagang gagawin ko po yun. Pero ano po ba ang payo nyo sa amin ng mga nagsisimula pa lamang ng negosyo? Ang advice ko sa mga gusto magnegosyo, magsimula magnegosyo, identify anong negosyo papasukin mo. Get into something na walang masyadong kapital at kikita na kayo. Tulad ng services. Services. Ano yon? Kamukha ng warehousing. Kamukha ng mga personal storage facilities. Di ba? Kung gusto niyo naman magtayo ng mga food-related, yung mga parang portable cart, na dadalhin lamang yung cart doon, bubuhatin lang, ibababa doon, yun na. Imbis na nagtatayo pa kayo ng kung ano-anong konkreto, kung ano-ano. Pag nalugi at yung lugar na yun, hindi na-click, hindi mo na malilipat. Samantala yun, kung mobile, isasakay mo lang uli yun. Lilipat mo sa ibang lugar. Click na. Kikita ka na. Ibig sabihin, get into something, least capital, pero walang masyadong kalaban, walang masyadong kakompetensya. Anong sinasabi niyo yung wag na magtatayo ng malalaki, yung maliliit na lang? Yan po ang naging experience, mga failures ko po yan eh. Ang laki po ng lesson na natutunan ko. Kaya nung nag-umpisa ako maglagay ng maliliit na coffee shop po, umayos. Kita mo? Yun mismo yung sinabi niyo po eh. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sobrang masaya po kami dahil sa inaanak ko at kapamilya ko. Usually nga, sabi ko sa inyo, hindi ko gagawin to eh. Kasi you cannot please everyone, di ba? Salamat po. Thank you po. Thank you po, Ninong. Thank you po.